Magandang buhay mga kaani. Ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa atin po mga kasamang magsasaka. So ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ito pong mga varieties na katamtaman at matibay sa green leaf hopper. Yung mga 300 to 500 series variety po ito. Ano po? So alam niyo naman ang green leaf hopper, ito ay isang klase ng insekto na nagdadala ng virus na tunggro. Pero sabi nga, kung matibay ang variety sa green leaf hopper, so hindi siya basta-basta tatamaan ng sakit. Pero dahil nga ang tunggro ay isang virus at walang lunas, over time, so pwede pa ring makapinsala sa palay natin. So at least, kung matibay ang variety natin, iba-iba. So ito pong mga variety na ito, ang source po nito ay Pinoy Rice Knowledge Bank ng International Rice Research Institute. So ito po yung parat po dun sa irrigated o dun sa mga may patubig. So yung number one po dito ay ito pong isang variety lang po itong matibay na nakita ko sa green leaf hopper, yung Insect RC354. So ito po ay average yield na 5.4 tons per hectare at maximum yield ay 9 tons per hectare. Maturity 112 days at plant height 95 centimeter. So ito naman po yung medyo matibay o moderately resistant, Insect RC 300, 308, 342 at 402. Dito po sa 300, ito po ay ang average yield ay 5.3 to 5.7 at 9 to 10.4 ang maximum yield. Ang maturity 105 days to 115 days at may taas na 96 to 98 centimeter. Yung RC308 naman po ay may average yield na 5.08, maximum yield na 10.9, maturity 111 days at taas na 99 centimeter. Yun naman pong 342, average yield ay 4.3, maximum 7.3, maturity 114 days at plant height na 103 centimeter. At yung pong huli ay 402, average yield 5.5 to 14 tons per hectare yung maximum yield at ang maturity niya ay 114 days at 107 days naman sa sabog tanim. Plant height 95 centimeter. So ito pa ho yung medyo matibay o moderately resistant, NSIC RC 436, 438, 440, 442. So ito pong 436, average yield 5.7, maximum 10 tons, maturity 107 days, at ang plant height naman 93 centimeter. Yung 438, 5.4 tons per hectare, 10.3 ang maximum, 106 days. After seeding, plant height 95 centimeter. At yung yun namang 440, 5.5 tons to 10.8 tons, 109 days after seeding, 95 centimeter. RC 442, average yield 6.1 tons. Maximum 10.8 tons, ang maturity 113 days. At ang plant height ay 103 centimeter. So ito pa ho yung medyo matibay, moderately resistant, NSIC RC 506, 508, 510, 512 at 514. So para po dun sa 506, ito po ay average yield 5.9, maximum yield ay 10, ang maturity ay 111 to 104 naman kung sabog. At yung 508 po ay 5.8 to 6 tons. Ang maximum yield ay 10.4 to 10.8. Ang maturity ay 105 to 110 days. Ang NSIC RC 510 naman po ay 5.8 to 6 tons, 10.8 o 10.4 to 10.8 ang maximum yield. Ang maturity 105 to 110 days. Yung 512 ay 5.6 to 10.2 ang maximum. Ang maturity ay 105 to 113 days. At yung pong NSIC RC 514 ay merong 5.3 to 6 tons na average yield to
9.9 to 10.9 maximum. Ang maturity niya 112 days at 103 days naman kung sabog tanim. Ito naman po yung mahina o susceptible sa green leaf hopper sa palayan na irrigated. NSIC RC302, average yield 5.1 to 5.7 tons per hectare, maximum 9.5 to 10.4. Maturity days ay 106 to 115, plant height 96 to 100 cm. Yung RC352, average yield 5.1 ton per hectare, maximum yield 10.4. Maturity 111 days, plant height 104 cm. At yung NSIC RC356, average yield 5, maximum 9, maturity 116 days, at ang plant height ay 105 cm. Ito naman po yung mga varieties para sa sahod ulan o yung mga rainfed, itinatanim sa rainfed area. Yung mga matibay, resistant variety, ito pong 416, may average yield na 3.4, maximum 5 tons, maturity 116 days, plant height 87 cm. Yung RC420, 3.7 tons per hectare, maximum 6 tons, ang maturity 108 days, ang height ay 104 cm. Yung RC418, 3.8 tons, maximum yield 5.7, maturity 113 days, 101 cm ang plant height. At yung RC422, 3.4 tons, average yield 5.3 ang maximum, 112 days, at ang plant height ay 89 cm. So ito pa ho yung mga matibay o resistant variety. NSIC RC424, 3.6 tons per hectare, maximum yield 5.4 tons, maturity 110 days, ang plant height 94 cm. NSIC RC426, 3.7 tons per hectare, maximum 5.8, maturity 110 days, at plant height 94 cm. NSIC RC428, 3.5 tons, 4.9 maximum yield, 107 days, 97 cm. At NSIC RC430, 3.5 tons, maximum yield 5.4 tons, maturity 111 days, and plant height 92 cm. So ito pa ho yung matibay o resistant variety natin sa green leaf hopper sa sahod ulan. NSIC RC592, average yield 3.1 tons, maximum 5.7, maturity 107 days, after seeding 96 cm ang height. RC594, 3 tons per hectare, 5.3 ang maximum yield, maturity 109 days after seeding, plant height 93 cm. At RC596, average yield 3.0, maximum ay 4.8, maturity 113 days, at ang plant height 93 cm. So ito naman po yung medyo matibay na variety o moderately resistant. Dalawa po ang lumabas lamang dun sa Pinoy RKB. NSIC RC434, average yield 3.4 tons per hectare, maximum 4.6, maturity 105 days, at plant height 94 cm. At isang RC472H. So ito pong dalawang ito ay hybrid. Average yield 3.3 tons, maximum 4.3 tons per hectare, maturity 117 days, at plant height 86 cm. So ito naman po yung mahina o susceptible. Meron po tayong na-trace na tatlo na hybrid variety. Ano po? Yung NSIC RC474, average yield 3.2, maximum 4.5, maturity 116 days, at plant height 89 cm. Ikalawa, yung RC476H, at ito naman po ay 3.6 tons per hectare. Ang maximum ay 4.7 tons per hectare. Maturity 113 days after seeding. Ang plant height ay 93 cm.
at yung pinakahuli ay RC478H. Average yield 3.8 tons per hectare, maximum yield 5.8 tons, maturity 113 days after seeding, plant height 97 centimeter. So ito pong mga variety na ito sa paglipas ng panahon ay nababago. Ano po ang sabi nga health status, yung mga matibay o medyo matibay, darating ang time ay mga susceptible na sila. Kaya nga po ang atin pong mga eksperto ay tuloy-tuloy ang pananaliksik para makapaglabas ng mga bagong variety. Yan po yun. So, yun lamang po at kung nagustuhan niyo po ang video na to ay pa-like, share and pa-subscribe na rin po sa atin pong mga kasamahan.